Alright, so what's up guys? Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng oil seal dito sa ating front shock. So ito yung oil seal na ipapalit natin dito sa front shock na to. Okay, ayan. So yan, ipapakita ko muna sa inyo. So yung oil seal kasi dito is putok na. Ayan, itong part na to. So sa kabila, goods pa naman. Ito lang yung may problema. Okay, so ito yung ipapalit natin. Okay, so disclaimers lang guys, hindi to original, no? Ito ay replacement lang. So medyo may kamahalan kasi pag original. So ito nabili ko lang ng 65. Ayan, so okay naman. So mamaya ipapakita ko sa inyo bago natin to ikakabit, meron tayong i-modify dito para tumagal naman yung mga gantong oil seal. Okay? So ngayon ay babaklasin natin tong shock na to. Ito lang yung kabila lang. Okay? Let's go. Okay guys, so ngayon ay tatanggalin na natin, no? So una natin tatanggalin ito. So kung wala namang ganito, direkta nang matatanggal yung ating ano. Pero dito, meron pa siyang cover. So ito yung pinakamahirap sa mga nagagawa, no? Yung mga shop, yung may mga abubot. So tatanggalin lang natin yung cap na to. So ayan, natanggal na natin. Tanggalin natin itong gulong. Okay, so next natin na tatanggalin itong caliper ng ating preno. So, meron siyang staralin. Tapos tatanggalin din natin to. Okay, so sa pagkatanggal dito, meron dalawang tornilyo dito sa gilid. So gagamit tayo ng 14mm dyan na close range. Yan, so ito yung gagamitin natin para matanggal natin yan. Ayan, so natanggal na natin yung dalawa. Hugutin lang natin to. Ayan. So yun, ito yung pumutok na yung oil seal nya dito. Pero yung itong dust seal, pwede pa to, maggamit pa yan. Pero yung dito sa loob, yun yung may problema na. Okay, so ngayon pag-iwalayin natin tong dalawang to, ito tsaka tong pinakabaso o yung outer tube. So ito yung inner tube. Okay, so lilinisin lang natin to, tapos pag-iwalayin na natin to. Okay, so yun guys, at ito na yung ating shock, no? So kung napapansin nyo, dito ay push lock yung nakalagay dito. Okay, so dating gagamitan natin siya ng ganito. Yan. Okay, so yun yung lalagay natin dito, ganyan. Okay, para hindi tayo mahirapan na magtanggal dyan sa lock sa taas, ipitan lang natin to. So sa mga nagtatanong kung saan to nabibili, itong ginawa ko ay DIY lang. So kung gusto nyo na bumili ng ganitong cap remover ng shock, ay ilalagay ko na lang dyan sa description yung link na ano. Pero to sa akin ha, ay DIY ko lang to. So bibigyan ko na lang kayo ng link sa mga gustong bumili ng ganito. Okay, so tatanggalin natin yan. Yan, so push natin yan. So ang hirap kasi pag walang ganito, hindi natin matanggal ng basta-basta yan. Sa taas makikita natin yung clip. Ayan. So tatanggalin natin yan gamit yung malit na screw, yung flat screw, ganito. Okay, so ayan, ito yung sinasabi ko na clip. So napakadali talaga pag may mga gantong tools ka, no? Hindi ka mahirapan na magtanggal. Yan, so yung gagawin natin dito is itong side lang na to, no? So kung gusto nyo ay gawin nyo ng sabay para hindi kayo pabalik-balik. So kung baga papalitan nyo na rin yung kabila para isang bagsak na lang. Okay, so dito ay dalawa yung papalitan natin, pero itong part na lang to ang ipapakita natin kasi same procedure lang naman yan. Okay, so pagkatapos nyan, itutulak natin tong pinakatubo na to o yung inner tube para lumabas yung lock. Ito. Okay, so itutulak natin. Ayan. Okay, ayan, bulwak. Tapos tatapon natin dito. Ayan. So alisin lang natin lahat ng langis dyan bago natin to pag-iwalayin. Okay, so papatuloyin lang natin to.
Para mapaghiwalay natin yung pinaka inner tube dito sa outer tube, gagamit tayo dito ng allen, no? So meron ako ditong allen na pinutol. Ayan, 10mm to na allen, ano? Tapos gagamit tayo ng T-wrench. So yun yung gagawin nating lock dito sa loob. So kung wala naman kayong ganito, yung allen, pwede naman yung ganitong bolt. Yan, 10mm na bolt. So same size lang din naman yan. So ang gagawin nyo para kumapit dun sa loob, siguro maghanap kayo ng bakal na ganito. Kunyari bakal ito, pa-welding nyo na lang sa dulo, ganyan. Ipapa-welding nyo yung ganyan para yun ang magsilbing lock dun sa loob. Okay, pero same size lang yan na 10mm din yan. Yan. Okay, so sa ngayon, dahil meron tayong allen na pinutol, yun na lang gagamitin natin. So ilalak natin to sa loob. Ganyan. Ayan, oh, nag-lock na siya, oh. Ayan. Okay. Tapos itaob natin. Yan. So yung ibaba, pwede nating apakan. Tapos gagamit tayo dito ng 6mm na allen. Pwedeng ganito. O pwede rin ganito, yung nakabaliko. Yan. Tapos aalisin natin. So pagkatanggal natin dyan, ayan, oh, lumuwag na. So aalisin natin yung tornilyo dyan sa taas. Ayan. Okay, so ayan yung tornilyo dun sa ilalim. Yan, yan. Di pala itaas, ilalim pala. So meron siyang copper washer, ano, so wag nung walain yan. Tapos yan, tatanggalin natin yung pinaka-lock. Okay, ayan yung pinaka-damper nya. Yan. Okay. So lahat, lilinisin muna natin to. Tapos ito, pag-iwalayin na natin. Yan. Okay. Tapos yung spring nya nandito sa lalim. Ayan yung spring nya. Tapos alisin natin itong pinaka dust seal. So gamit tayo ng flat screw. Ayan. Okay. So next yung pinaka lock ng ating shock. Ayan, kinalawang na, ano. Ayan. So alisin natin ito. Ayan, yun yung lock nya. Okay. So ngayon guys, para hindi tayo mahirapan na magtanggal dito sa ating pinaka oil seal, no? Ayan yung pinaka oil seal. Dito, wag nating gagamitan siya ng flat screw na malaki, no? Yung kunyari ito malaki. Wag natin siyang gamitan ng ganyan. Okay? So ngayon papakita ko sa inyo yung isang diskarte na madali lang. Kasi pag ginamitan natin siya ng flat screw, masisira to yung pinakalabi niyan. No? Pag nasira yan, magsisimula ng magluluko-luko yan. So dito gagamit tayo ng back range. Ayan, so 17 at 14mm. Yun yung ipantanggal natin dito. Ayan. Tapos pagka suksok natin dyan, yan, o, pagka suksok natin dyan, yan, ipupush natin pataas. Okay. So dito ay medyo gagamit tayo ng konting pwersa kasi may katigasan to. Ayan. So paikot lang yung pagtanggal natin dyan. Ayan. Kita nyo? Ganun lang siya kadali tanggalin na walang masisira dito sa labi. Ayan nyo, walang nasira sa labi. O ito, hindi na natin to kailangan. Okay. So ganun lang yung diskarte. 17mm lang yung gagamitin natin. Mas maganda matibay yung ganito. Huwag kayong gumamit ng medyo malambot na back range. Kasi pag tinutulak natin ng ganyan, pwedeng bumalik ito. Mas maganda yung quality na back range. Okay, so ngayon, lilinisin muna natin to bago natin ibalik o ilagay yung bagong oil seal. So kung mapapansin nyo nga pala dito, meron siyang tawag nito yung parang malaking washer. Yan. Baka, kasi sa Mio walang ganito guys. Sa mga Yamaha walang ganito. Okay, si Honda Click, meron siyang ganyan. Baka makaligtaan nyo, maiwala nyo, magkakaroon ng problema yan. Okay, so sa Yamaha walang ganito, pero si Honda meron. Honda Click, yan.
Tapos lilinisin lang natin to. Tapos bago natin ibalik yung bagong oil seal. Okay? So yun guys, at natapos natin na linisin yung ating outer tube. So ngayon, ikakabit na natin to. So tanggalin natin to sa pagkakalagay. So ito yung sinasabi ko na isang diskarte para tumagal yung mga ganitong mumurahing oil seal. So dito, ito yung pinakataas. Kung napapansin nyo, may pangalan yan. Ayan, so yung ilalim wala. Okay. So dito sa ilalim, makikita nyo may spring. So tatanggalin natin yung spring dyan. Ayan. Ayan. So sa mga hindi po nakakaalam, itong spring na to ay nababawasan. So kung napapansin nyo, yung part na to, ayan, napuputol yan o naiiwalay. Ayan o. Yan yung sinasabi kong isang diskarte para tumagal yung mga replacement na ganitong oil seal. So dito, ayan, kung mapapansin nyo, itong part na to is patulis. Ito naman yung straight. So itong straight na to is babawasan natin ng kaunti. So para, bakit natin babawasan? Para sumikip. So konti lang yung babawas natin, mga ganyan. Yan, so yun yung ginagamit kong cutter. Okay. Tapos yan. Dito baka malito kayo. Wala tayong pinutol dito sa part na to, yung patulis. Yan, kung napapansin nyo, patulis yan. Itong part na to, yung straight lang. Okay, so sa pagpuputol nyo dito guys, dapat maayos yung pagkaputol para hindi ma-deform yung spring. So mas maganda kung meron kayong gantong cutter. Okay, so ngayon ibabalik na natin siya. Yan. Parang screw lang din to, ilalak mo lang siya. Ayan. So ayan. Okay, so di ba? So ngayon ibabalik na natin siya dito. Ayan, di ba? So parang walang nangyari. So ngayon bago natin to ibabalik, dito muna tayo sa outer tube. So sa outer tube, kung mapapansin nyo kanina, meron siyang washer. So importante na maibalik natin to. So dito sa washer, kung makita nyo, may mancha na yung itaas, yung ilalim wala. So yung walang mancha dito sa ilalim. Ayan. Okay, so tapos bago natin ilagay yung bagong oil seal, maglalagay tayo ng konting grasa para magkaroon siya ng dulas. Ayan. Okay, yan. Tapos dito sa oil seal, maglalagay din tayo sa gilid ng grasa. Lubricant lang ang mangyayari dito. Yan guys, bago natin to ibalik, may isa akong ginagawa pang DIY So ito yung sinasabi kong DIY. Yan. So ano siya, luma na siyang shock ng Mio. So wineldingan ko lang siya ng bearing, yung sirang bearing, tapos tinanggal ko yung gitna. Tapos winelding ko. Ito yung isusok-sok natin dito. Ayan o. Diba? Yan yung ilalagay natin dito. Tapos yan. Para hindi masira yung pinaka oil seal. Tapos pupukpukin na natin tong tubo. Okay? So dandahan lang yung pagpukpok para hindi mapuwersa yung rubber. Ayan. Yan o. Ayan, so kunti pa kasi dapat makita yung pinaka-lock dito, ay yung lubugan ng lock. So dandahan lang natin yung paglubog ng oil seal para hindi naman masira at hindi mapuwersa. Okay, so ayan, pasok na siya. Ayan o, walang naging problema yung oil seal natin dyan. So kaya ito yung ginamit ko para hindi tayo makasira ng oil seal dito. Ayan. Ayan o, tignan nyo. So yan yung isang diskarte ko para mapublish yung gawa natin. So isang sirang tubo na may winelding kong sirang bearing, yun yung sinusok-sok ko dito. Ayan, pasok na pasok yan o. Ito, itong shock na to ay yung ginawa ko na DIY na panlagay ng bearing, ng oil seal. Pwede ito sa mga Mio, Sniper, Aerox, yan, yung mga mga standard na shock, yung mga maliliit na shock. Pero yung mga malalaki na tulad ng NMAX, hindi na to pwede kasi medyo maluwag na to. So yung diskarte lang na to ay para lang to sa mga Honda Click o yung mga maliliit na shock. Honda Click, XRM, Honda Dash,
Suzuki, basta lahat ng maliliit na shock. Okay, so next natin na ibalik itong lock. Ayan, so, suksok lang natin yung pinaka-lock dyan. Huwag natin kalimutan yan para hindi lumabas yung pinaka oil seal. Okay, tapos ang isa pang diskarte ko guys, para hindi pasukin ng tubig o hindi kakalawangin, nilalagyan ko ng grasa to, yung pinakalabi. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng grasa dito. Okay, so ngayon next natin na gagawin ay ibabalik natin yung ating pinaka damper. Ayan, ito yung damper. So yung spring, yan dito sa ilalim yan. Ayan. Tapos yung lock natin na pinutol na alin. Ayan. Okay, so ganyan. Pasok natin to. Papalabasin lang natin dito sa dulo. Ayan. Okay, tapos suksok na natin dito. Yan, diba? Tapos ilalak na natin dito sa sa ilalim. Okay, yung lock niya dapat nandyan pa rin yung copper washer Tapos yan, sikipan na natin. Yan. So pagkatapos natin na higpitan, tatanggalin na natin yung lock. Yan, baka maiwanan yung nyo. Ayan, so ito yung lock. Ito yung pinaka-stopper natin. O, linisin lang natin ng konti. Ngayon, ito yung sinasabi ko na lalagyan natin siya ng grasa para hindi siya mapunduhan ng tubig o hindi kakalawangin. So ito yung ginagawa ko lagi. Ayan para hindi magkaroon ng tubig o mapunduhan ng tubig dyan sa loob. Ayan, punuin lang natin siya ng grasa. Tapos saka natin ipasok yung dust seal. So kung mapapansin nyo sa mga susunod na biyahe is may lumalabas na grasa dito. Normal lang yan kasi may nilagay tayong grasa. Ayan. Okay, so kapag okay na yan, syempre maglalagay na tayo ng langis. Okay, so dito guys, yung ilalagay kong langis ay hindi ATF kasi ayaw ng may-ari. So gusto niya is yung pork oil talaga yung gagamitin natin. So ang gagamitin natin dito is ang normal talaga na pork oil. Ayaw niya ng ATF. Okay, so tara, lalagyan na natin. Okay, so ito yung gagamitin natin na oil. Ayan High Performance Pork Oil 15W. Okay, so gawa siya ng uni oil medium. Okay, so yun yung ilalagay natin dito. Ayan, so sa paglagay natin dito guys, ang diskarte ko is ganito. Ilulubog muna natin yung shock. Ganyan. Tapos pupunuin ko siya ng langis hanggang dito sa pinaka-dazzle na yan. So tansyahan lang yan. Yan lang talaga ang pinaka-standard ko kapag nagagawa ko ng ganito. Ayan, titignan-tignan lang natin kung lumibel na ba sa dazzle. Tapos yan, kapag nakita nyo na yung pinaka-oil nya, bumubula pa sa loob, gaganituhin natin para pumasok yung ibang oil sa loob. Yan. So nagkulang siya ng konti, sasalinan pa natin. Yan. Ayan, so yung oil niya is di natin makikita, no? So pero nakalibel na siya dito sa dust seal. Okay, so ngayon ibabalik na natin yung spring. So sa pagbalik natin ng spring, iangat muna natin to ganyan. Tapos yung sa spring, kung napapansin nyo, merong hindi pantay na yan. Ito mga malalayo na part, ito naman yung parang dikit-dikit. So ito yung nasa ibaba o sa ilalim. Okay,
So next, yung ating DIY na panlock. Yan. Tapos higpitan na natin. Tapos yung ating takip. So sa sa takip nga pala, kung mapapansin nyo is meron siyang oil seal. Yung iba kasi kapag nagbaklas tayo ng ganito, lumuluwag na to. So ibig sabihin nagkakaroon na siya ng katas dito, no? Pero kung mapapansin nyo na wala naman siyang punit, yan. So ang iba kasi dito is nag-oversize ng o-ring. So dito, once na nagtanggal kayo at na alinganin kayo na para baka mamaya is magkaroon ng tagas, ang gagawin nyo, alisin nyo yung oil seal, baunan nyo ng teflon, no? Tama ka, teflon na ginagamit sa tubig. Yun, babaunan natin to ng teflon, tapos ibabalik natin yung oil seal, yung pinaka-o-ring, para sumikip siya ulit, para hindi na magkaroon ng katas. Ayan, so dito, ayan, papasok na natin. Tapos lulubog na natin yung takip. Ayan, sasaktuin lang natin na hindi masikip, no, yung pagkakalagay, kasi baka mapunit yung o-ring. Ayan, so kapag nalubog na yung pinakatakip, yung pinaka-circlip natin, yun yung ibabalik naman natin dito. Mukha lang siyang mahirap gawin, pero sobrang dali lang talaga kung meron kang mga proper tools o yung mga gantong gamit, no? O yung tama, yung proper tools nga. Okay, so ngayon tatanggalin na natin, tapos natin ilagay. Ayan, tapos alisin natin to. So ayan, okay na siya. Tatabi lang natin tong sobrang pork oil. Ayan, so linisin lang natin to. Tapos didiin natin. Yan, so goods na yan guys. Baka mapansin nyo, may lumalabas dito na grasa. Normal lang yan, punasan nyo na lang, kasi meron nga tayo nilalagay dito na grasa para hindi siya mapunduan ng tubig. Ayan o, may lumalabas pa. Pero mawawala din yung katagalan ng laro ng shock na to. Okay, so ganun lang guys. So ibabalik na natin to sa ating motor. So yun guys, at ibabalik na natin yung ating shock, no? Kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para update ka sa ating mga susunod na DIY. At syempre, i-like mo na rin tong video na to kapag nagustuhan mo, okay? So ngayon, ibabalik na natin lahat. Ibabalik natin yung unahin natin dito sa taas, yung dalawang tornilyo. Ganun lang kadali ang pagpapalit ng oil seal, no? Kahit kayo, kaya nyo na tong gawin. At kahit di nyo na dalhin to sa mga shop, magagawa nyo na to. So kung anong ginawa natin dito sa pagtanggal, i-reverse lang din natin sa pagbalik. Hindi ka naman malilito dito sa kasi napakadali lang gagawin. So gagamit na tayo ng 14. Ang paghigpit nga pala na ito ay hindi masyadong masikip, ha. Baka mabali o maputol nyo yung tornilyo. So napakadali lang to gawin guys. Kayang-kaya nyo na to gawin to sa mga sarili nyo, kahit di nyo nadadalhin to sa mga shop. Ayan, so ganun lang guys. At sana may natutunan naman kayo dito sa ating pagdi-DIY. So yun lang. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At syempre like mo na rin tong video na to kapag nagustuhan mo. Alright, so bye bye.